Ako si Abigail de Guzman. Sa kasalukuyan, ako ay isang 49 na taong gulang na may 4 na anak. Nagpunta ako sa Amerika mula sa Pilipinas na isang mahirap na bansa noong 2000. Dati, hindi ko masyadong minibigyan ng importansya ang pagsusuri sa sarili at taunang mammogram. Sa Pilipinas, ang mga taunang pagsusuri ay di masyadong nabibigyan ng priority. Mas pinipili namin na gamitin ang pera sa pagkain at mga pangangailangan sa buhay. Nang lumipat ako dito sa Amerika, inirekomenda ng doktor nung tumungtong ako sa edad na 40 na mag-undergo ng taunang mammogram, kaya ako ay nagpasuri. Pero di ko masyadong maintindihan talaga ang kahalagahan kung bakit kailangan kong gawin. Noong buwan ng Pebrero sa taong 2018, nagbago ang lahat. Ang resulta ng aking mammogram ay may nakakakabang resulta. Sinabihan nila ako na may pagbabago sa kanan kong dibdib. Sinabihan ako magpa-ultrasound para sa karagdagang pagsusuri. Ang resulta mula sa ultrasound ay maganda at ipinaliwanag nila sa akin na ako daw ay may dense breast tissue, kaya nagkaproblema sa mammogram. Isang terminong nahirapan akong maunawaan. Ako ay nakalma, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, hindi ko maiwasang maramdaman na mayroong bagay na hindi tama. Palagi kong nararamdaman ang isang maliit na bukol sa aking kanang dibdib at isang nakakapagabag na pakiramdam na tila mayroong mali na hindi ko mapaliwanag. Tuwing nagpapasuso ako sa aking mga anak, palagi kong nagkakaroon ng problema sa daloy ng gatas sa kanang dibdib kumpara sa kabila, na naging sanghi ng patuloy na pag-aalala ko. Ngayon, kung babalikan ko, naisip kong hindi ko pala dapat ipinagwalang bahala ang mga sintomas na ito. Noong summer ng parehong taon, napansin kong lumaki ang bukol sa aking kanang dibdib. At ang sakit ay naging mas kapansin-pansin. Sa kabila ng malinaw na resulta ng aking mammogram, mga ilang buwan lang na nakalipas, hindi ko maiwasang baliwalain ang mga pagbabagong naramdaman ko sa aking katawan. Kaya bumalik ako sa doktor. Determinado akong magkaroon ng karagdagang mga pagsusuri. Sa pagkakataong ito, nakakita sila ng tumor. Matapos ang biopsy, ang diagnosis is ductal carcinoma in situ, stage 2. Nakakagulat ang balita. Sumailalim ako sa operasyon upang tanggalin ang buong kanang dibdib at 19 na lymph nodes, kung saan 2 sa kanila ay nagpositibo sa cancer. Sa kasalukuyan, natapos na ako sa aking therapy maliban sa mga tamoxifen na tableta na kailangan kong inumin ng 5 pang taon. Kung maibabalik ko lang ang panahon, mas pinigyang pansin ko sana ang maliit na bukol na nakapakod dati at ipisinasuri ko agad. Ngayon, nauunawaan ko na ang kahalaga ng pagiging mapanuri at maingat tungkol sa aking kalusugan. Tuwing nagmamammogram ako, nire-request ko sa doktor na ipakita ang image ng mammogram at ipaliwanag sa akin ng mabuti ang ibig sabihin kahit clear ang resulta. Dahil sa mga pangyayari, di nila nakita agad ang maliit na tumor dahil ang breast ko daw ay dense. Natuto na akong magtanong patungkol sa aking mga resulta at kahulugan at di ko titigil hanggang maintindihan ko ang sinasabi nila. Mas pinaglalaban ko na ang aking sarili ko ngayon. Tinitiyak na hindi ko babaliwain ang anumang sintomas sa aking
nararamdaman.